Bastard! Wala kang kwentang anak at kapatid. Dahil sa babae ay sasaktan mo ko't itakwil ang ina mo? Singhal ni Jeric sa kapatid habang dahan-dahang nakatayo. Galit na bumaling muli ang tingin ni Oscar sa kapatid at sinipa ito sa tiyan. Kaya natumbang muli. Huwag mong questionin ang desisyon ko sa buhay dahil wala kang karapatan. Sino kayo sa buhay ko na hindi ko naman nakasama sa pagtanda ko para mangialam ha? Sunod-sunod na napaubo si Jeric at sapu ang nasaktang tiyan. Hindi siya makalaban sa kapatid at mas malakas sa kanya ito at saka bugbog sarado na siya nito. Magsisisi ka sa ginawa mong ito sa akin. Wala akong ibang pinagsisihan sa buong buhay ko, kundi ang maging kapamilya ko kayo. Naaawang niyakap ni Juliet ang asawa mula sa likuran. Alam niya sobra din itong nasasaktan dahil sa kagagawa ng pamilya nito. Tama na, nandito lang ako at hindi kita iiwan. Napabuntong hininga si Ken at naantig din ang puso para kay Oscar. Salat ito sa pagmamahal ng pamilya at ang pinsan niya lang ang makakagamot sa sugat na namamahay sa puso nito. Sino ba siya para maghadlang sa pagmamahalan ng mga ito? Napatunayan na nito na kayang itakwil ang sariling pamilya para sa kaligtasan ng pinsan niya. Oscar, I'm sorry. Mahal kita kaya nagawa kong lahat ng ito. Naiiyak na paghingi ng tawad ni Cynthia sa binata. Ngunit hindi siya pinansin at nakayakap lang kay Juliet. Napaiyak si Amanda at masakit ang katotohanan sinabi ni Oscar. Galit ito ngayon at kahit ano ang sasabihin niya hindi makikinig. Kapag lumapit ka pang muli kay Juliet at gawan siya na hindi maganda, hindi na kita palalampasin pa. Malamig na banta ni Oscar kay Cynthia. Binuksan ni Ken ang pinto at pinapasok ang tauhan na nag-aantabay lang sa labas. Ilabas niyo na ang mga yan at iharap sa mga bisita. Nagpumigla si Cynthia at ayaw na niyang humarap sa mga bisita. Ayaw na niya madagdagan ang natamong kahihiyan sa kaarawan pa niya mismo. Please, let me go. Wala akong kasalanan dito at naging biktima nila. Pagmamakaawa ni Rosa tinuro sina Cynthia. Ayaw niyang humarap sa ibang tao at nakakahiya ang tagpong nakita sa kanya kanina. Witch, walang kinalaman. Pero pinangarap mo na mapikot ako ngayong gabi. Nangiinsultong angin ni Ken kay Rosa. Napahiyang nagyuko ng ulo si Rosa at totoo ang sinabi ng binata. Hindi niya rin masalubong ang tingin nila Oscar at Juliet. Mukhang nandidiring lumayo si Ken kay Rosa. Babaero siya pero hindi ang tulad ni Rosa ang papatulan niya kahit one night stand lamang. Iniisip na lang niya ay kinikalabutan na siya. Sa pilitang inilabas ang tauhan ni Ken ang apat sa silid at dinala sa gitna ng bulwagan. Lahat ng bisita ay naroon at hindi rin makaalis sa naturang venue dahil isinara ang mga pinto at may nakabantay. Naniwala na kayo sa akin? Nagmamalaking tanong ni Justin sa mga kasamahan. I told you, hindi simpleng mamamayan lamang si Juliet. See? Turo niya kina Cynthia na mukhang pinagsakluban ng langit at lupa. Napatimbagang si Jeric at nanatiling na kayo ko ang ulo. Mabuti na lang at wala ng ama kasi umalis na ito kanina. Sa silid, biglang natahimik ang paligid at ang naiwan na lang ay sina Ken, Oscar at Juliet. Salamat sa pagligtas sa kapahamakan kay Juliet. Si Oscar na ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi pa rin ako natutuwa sa'yo. Malamig ang tingin pinukol ni Ken sa lalaki. Hayaan mo muna kami mag-usap, lalaki sa lalaki. Putol ni Ken sa pagsasalita ng pinsan. Bumitaw si Juliet sa pagkakahawak sa kamay ni Oscar at lumayo. Pero nanatili lang siya sa loob ng silid at ayaw mapagsalo ang dalawa. Baka kasi magsuntukan, ayaw niya magkasakitan ng mga ito. Look, alam ko may pagkukulang ako sa kanya ngayon. Pero hindi ko siya isusuko sa'yo dahil lamang mas napoprotektahan mo siya. Sino ba may sabing gusto ko siyang agawin? Aroganting tugon ni Ken sa lalaki. Natigilan si Oscar. Biglang naguluhan sa motibo ni Ken para sa kanyang asawa. Magsasalita na sana siya ngunit bigla siyang kinuwelyuhan ni Ken. Gago ka. Paano mo nakabisadong katawan ni Juliet? Ken, huwag mo siya saktan please. Takot na lumapit siya sa pinsan at niyakap ang asawa. Lalo lamang natigilan si Oscar at naguluhan. Kung ganoon ay kanina pa siya inobserbahan ni Ken. Pero bakit parang may mali sa kung paano ito nag-aalala para sa asawa niya? Dahil sa lalim ng iniisip ay hindi niya napaghandaan ang pagdapo ng suntok nito sa panga niya. Maging si Juliet ay nagulat sa ginawa ng pinsan. Galit niyang itinulak ito palayo kay Oscar at sinuhi ang nasaktang pisngi ng asawa. Pasalamat ka at nariyan pa yung pinsan ko. Dahil kung wala hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Duro ni Ken sa lalaki habang masamanting ipinukol dito. Parang nabingi si Oscar at umawang ang bibig habang sapu ang panga sa nasaktan. Pinsan, pag-uulit niya at tumingin sa asawa. Parang biglang nakainom na suka si Juliet at natakot
Sa maaring maramdaman ng asawa sa kanya, ang Hudyo niya kasing pinsan ibinigla din siya sa revelation. Wala ito sa usapan nila, ngunit mukhang nadulas lang din si Ken sa pagsalita dahil sa galit. Magpinsan kayo? May bahid ng galit ang boses ni Oscar at nanguusig ang tingin sa asawa. Sweetie, pakinggan mo muna ako. Kabado niyang hinawakan sa kamay ang binata, ngunit iniwas nito ang sarili. Napakamot si Ken sa batok, nadulas siya sa pagtawag sa pinsan at hindi na niya mabawi yun. Napabuga ng hangin sa bibig si Oscar. Pakiramdam niya pinaglalaroan ni Juliet ang damdamin niya, tinago sa kanya ang tunay nitong pagkatao. Kaya ba, hindi mo ko maipakilala sa parents mo? Masama ang loob na sumbat niya sa asawa. No, nagkamali ka ng iniisip. Naiyak na si Juliet at tangkang huhulihin ang kamay ng asawa. Ngunit umiwas muli sa kanya. Parang nalulunan ni Ken ang sariling dila at hindi alam ko anong dapat gagawin upang hindi mag-away ang dalawa. Alam ko hindi ko may pagmamalaki ang sarili ko sa pamilya mo. Pero nagsisikap naman ako. Kung ang dahilan mo naman ay gusto mo kong gantihan dahil sa ilang taon na pambabaliwala ko sa'yo, then nagtagumpay ka. Napaiyak na si Juliet at labis na sasaktan sa kaalamang nasaktan niya ang kalooban ng asawa. Dahil sa nalaman nitong katotohanan ay biglang nabawasan ang confident nito sa pagkatao. Walang ibang dapat sisihin dito kung hindi siya. Kung noon pa sana niya sinabi ang totoo niyang pagkatao. Fine, kasalanan ko na. Huwag ka nang magalit sa pinsan ko at ako may idea sa lahat ng ito. Pag ako na ni Ken sa kasalanan upang magkaayos na ang dalawa. Blankong ekspresyon ng mukha na tumingin si Oscar sa asawa. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Sumama ka na sa pinsan mo at marami pa akong kailangang gawin. Nangihinang napaupo si Juliet sa sahig at umiyak. Hindi niya magawang pigilan ng asawang lumabas na ng silid. Mabilis na dinaluhan ni Ken ang pinsan at tinulungan itong makatayo. Sorry, hindi niya magawang magalit sa pinsan. Wala kang kasalanan. Pero ano nang gagawin ko? Patuloy siya sa pag-iyak. Hayaan mo na muna siyang makapag-isip. Ayusin mo na sarili mo at baka isipin na makakakita sa'yo na kinawawa ka. Mabilis na pinunasan ni Juliet ang luha sa mga mata at pisngi. Tama ang pinsan. Bukas na niya kakausapin si Oscar. Nanginakay siya ng pinsan palabas ng silid ay nagpatianod na siya. Naabutan pa niya sa paglalakad si Oscar sa hallway, palabas ng hotel. Sumel niya si Oscar sa guard na hayaang palabasin si Oscar ng hotel. The rest ay naiwan na tinarap niyang mga to. Napapikit si Cynthia sa braso ng ina ni Oscar nang makita si Ken. Sino ba siya at parang kinatatakutan mo na? Naiinis na tanong ni Amanda habang masama ang tingin kay Juliet. Anak po siya na may-ari ng hotel na ito. Pabulong na tugon ni Cynthia sa ginang. Parang biglang lumambot ang tuhod ni Amanda sa narinig. Hindi makapaniwalang nakatitig sa lalaking nanakit kanina kay Jeric. Kaya pala nasabotahe niya ang mga plano nila ni Cynthia. Napatingin siya kay Juliet at napatanong sa sarili. Nagkamali rin kaya siya sa pagkakilala sa pagkatao nito? Nagmamadaling lumapit si Cynthia kay Juliet at nakiusap. Alam ko na malaki ang kasalanan na gawa ko ngayon, pero pakiusap kahit pa birthday mo na sa akin. Patawarin mo ko at huwag nang dagdagan ng kahihiyang hinaharap. Napatingin si Juliet sa paligid at tahimik ng lahat habang nakatuon sa kanila ang tingin. Si Rosa ay lumapit na rin sa kanya at nagmakaawa. Lahat ay gagawin ko after this event. Pagbigyan mo lang ako. Patuloy na pakiusap ni Cynthia. Napabuntong hininga si Juliet kahit papaano naawa pa rin siya sa mga ito. Lalo na kay Rosa na mas malaking kahihiyan ang natamo. Ayaw ko may ibang makakaalam sa tunay kong pagkatao. Halos pabulong niyang turan kay Cynthia. Ayaw lamang niya magustuhan ng pamilya ni Oscar dahil sa totoo niyang pagkatao. Lalo na ng ama ng asawa at kapatid. Mabilis na tumango si Cynthia at nakahinga ng maluwag kahit papaano. Sana'y maging aral na sa inyong dalawang nangyaring ito. Malamig niyang payo sa dalawa bago dumistansya sa mga ito. Ayaw niya magtagal doon at kailangan niyang sundan si Oscar. Ayaw niya matulog na may samaan sila ng loob. Naniniwala kasi siya sa kasabihan na hindi dapat tinutulugan ng away mag-asawa. Nanatiling nakatayo lang ng ulo si Jeric. At nahiyang ipakita ang mukhang may pasa sa lahat ng naroon. Abot langit ang galit na nadarama niya ngayon kay Juliet. Hindi niya naririnig ang pinag-uusapan ng mga ito. Pero mukhang nauto ito ni Cynthia. Respect ni Ken ang desisyon ng pinsan. Inutusan niyang tauhan na iwan ng mga pwesto at bumalik sa tunay na trabaho. Mga staff kasi yun sa hotel, pero bago umalis at binalaan niya si Jeric. This is my first and last warning. Kapag kinanti mo pa si Juliet, hindi lang yan ang matitikman mo mula sa akin. Napatiimbagang si Jeric habang kuya mahigpit ng kamay. Kamutik pa siyang matumba at binunggo siya ng lalaki sa balikat.
Walang salitang umalis na rin siya sa pinagdausan at iniwan na sina Cynthia. Maniningil siya, lalo na kay Juliet. Everyone, sorry sa nangyari kanina pero naayos na po ang lahat. Please continue and enjoy your meal, announce ni Cynthia at pinakain ng lahat. Walang salita na ring umalis si Rosa sa bulwagan. Ayaw na niyang humarap pa sa mga office mate na naroon. Nakakahiyang nangyari kanina at tsak na pagtatawanan siya at pinag-uusapan patalikod. Pero bago siya makalayo nakita niyang nilapitan na taga-office si Cynthia at tinintriga. So, hindi ikaw ang tunay na fiancé ni General Manager na anak ng chairman? Nangaakos ang tanong ni Justin kay Cynthia. Sino ba kasing may sabi sa inyo na anak ako ng chairman? Mataray na tugon ni Cynthia sa bakla. Ayaw na niyang dagdagan ng kahihiyan sa buhay. Napairap si Justin na tumarap sa kasamahan. See? Sabi ko na sa inyo, feelingera lamang siya at hindi kayo itinaman upang hangaan niyo. Mataray na pinamewangan ni Justin ng mga kasama. Pwede ba? Kung may insulto ka lang din dito ay umalis ka na? Napipikon na angin ni Cynthia sa bakla. Ayaw ko nga, kakain na muna ako at sayang ang pinamasahe ko sa pagpunta dito. Pagtataray ni Justin bago umirap sabay talikod kay Cynthia. Mabilis na nagsunuran ng iba pang empleyadong naroon at hindi na pinansin si Cynthia na walang paghanga ng mga ito sa babae dahil sa nangyari kanina na halatang gustong iset up si Juliet. Hindi makapaniwalang sinundan ni Cynthia ang bakla. Hindi niya ito mapaalis at baka makarating kay Juliet. So ipinapakitang ugali sa kanya ng bakla ay mukhang una pa nitong alam ang tungkol sa pagkatao ni Juliet kaysa sa kanya. Kung tamang iniisip ay hindi niya maaring pakitaan ng hindi magandang ugali ang bakla. Ayaw na niya magkaroon pa ng problema kay Juliet. Saan natin siya hahanapin? Tanong ni Ken sa pinsan habang nagmamaneho. Gusto nitong mag-isang hanapin si Oscar ngunit hindi siya pumayag. Bagsak ang mga balikat ni Juliet nang hindi pa rin makontak si Oscar. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa inyo at hayaan mo na lang ako mag-isang puntahan siya sa bahay nila. Malungkot niyang turan kay Ken. No, may kasalanan din ako dito kaya dapat kasama ako mag-explain sa kanya. Pamimilit ni Ken sa pinsan. Napaiyak na si Juliet at kinulang muka sa dalawang palad. Sa tingin mo, ay ayaw na niya sa akin dahil nagsinungaling ako? Sandaling tinapunan ng tingin ni Ken ang pinsan bago nagsalita. Nasagi ang ego niya at lalaki din ako, kaya naintindihan kong damdamin niya ngayon. Pero hindi sapat na dahilan ang pagsisinungaling mo upang hiwalayan ka kung talagang mahal ka niya. Sa tingin mo, ay mahal niya ako? Parang bata na tanong niya muli kay Ken. Pumalatak si Ken at binagala ng pagmamaneho. Ikaw ang makakasagot sa tanong mong yan. Lumabi si Juliet at inirapan ng pinsan. Bilang lalaki dapat ay alam mo yan. Muling pumalatak si Ken. Nakakatawa ang pinsan pero pinigilan niya ang sarili na mapangiti. Narinig mo naman kanina ang sinabi niya na kayang talikuran ng sariling pamilya para sa'yo. Pero bakit ayaw niya akong kausapin at pinapatayan ng tawag? Umiyak na naman siya dahil sa sama ng loob. Normal lang nagawain niya yun. Dahil nasaktan, kung ako pa yun na ibablock kita. Nairita na si Ken at ayaw nakikitang umiiyak ang pinsan. Inis na hinampas niya sa brasong pinsan gamit ang kamay. Hindi ka nakakatulong. Nangungulit ka sa pagtanong tapos magagalit ka kapag sinagot. Honest lang yung sagot ko sa'yo. Muling hinampas niya sa braso ang pinsan bago humalokip-kip sa kinauupuan. Tumigil na rin siya sa pag-iyak dahil naiirita na ang pinsan. Baka magalit na naman ito kay Oscar kapag puro iyak siya. Itinuro niyang daan patungo sa bahay nila Oscar. Nagbabaka sakaling umuwi na ang asawa. Good evening, ma'am. Bati ni Tantan sa dalaga na mapagbuksan ito ng pinto. Hi, nandito ba si Oscar? Tanong niya kahit hindi nakitang sasakyan ng asawa sa parking area. Hindi po ba kayo ang magkasama? Nagtatakang tanong din ni Tantan at napatingin sa gwapong lalaking kasama ni Juliet. Pinsan ko si Ken. Pakilala niya bago pa mag-isip na hindi maganda. Ang nurse na abuela ni Oscar. Ayaw niya madagdagan ng misunderstanding dahil kay Ken. Ang ganda naman ng lahi niyo, ma'am. Kinikilig na puri ng bakla. Pilit na ngumiti si Juliet sa bakla at nagpasalamat. Ay, pasok po pala kayo. Natutulog na po pala si Lola Karina. Nilakihan ni Tanta ng pagbukas sa pinto. Hindi na kami tutuloy at hahanapin ko pa si Oscar. Huwag mo na ring banggitin kay Lola ang tungkol dito. Nakakaunawang tumango si Tantan sa dalaga. Nalungkot siya bigla at mukhang may LQ na kaagad ang mag-asawa. Hinintay niya makaalis sa mga ito bago isinara ang pinto at bumalik sa silid ng matanda. Saan ang sunod nating pupuntahan? Tanong ni Ken habang nagmamaneho. Hindi ko alam. Wala akong alam na maaari niyang puntahan. Naiiyak na naman si Juliet. Napahinga ng malalim si Ken at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho.
Bilang lalaki ay alak ang hanap nila kapag may problema o kailangang makalimot. Siya na ang kusang naghanap ng lugar na maaring tambayan ni Oscar. Sa kabilang banda, gulong-gulo ang isipan ni Oscar habang nagmamaneho. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero parang may sariling isip ang kotse niya at namalayan na lang niya na nasa tapat ng bahay ng mag-asawang nagpapakita ng malaking malasakit sa kanya. Nakainom na rin siya ng kaunti kaya medyo tipsy na siya. Katuwa pa't nakilala siya ng guard. Walang pagdalawang isip na pinapasok siya sa gate. Mabilis na lumabas ng bahay sina Almira at Samuel nang itawag ng guard nila na dumating si Oscar. Mukhang importante ang kailangan nito at gabi nang mapasugod. Nahiyang bigla si Oscar lumabas sa sasakyan nang makitang mag-asawa. Kinatok pa siya sa bintana, kaya napilitan na siyang bumaba ng sasakyan. Good evening po. Lumambot ang puso ni Almira nang makitang itsura ng binata. Kahit hindi pa ito nagsasalita kung bakit naroon ay naintindihan niya bilang isang ina. Nababasa niya sa mga mata nito ang lungkot at bigat sa dibdib na dinadala nito ngayon. Pasensya na po sa abala, lasing na po yata ako at maliking bahayang nauwian ko. Napakamot si Oscar sa ulo at nahihiyang tumingin sa mag-asawa. Napatikim si Samuel at nilapitan ng binata. Tama lang ang bahay na nauwian mo, iho. Halika sa loob at igagawa ka ng mainit na sabaw ng mami mo. Parang may mainit na kamay humaplo sa puso ni Oscar dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mag-asawa. Ang sarap pakinggan na may nag-aasikaso sa kanya ng mga magulang, dala na rin marahil ng kalasingan, ay napahayakap siya sa Ginoo. Ngumiti si Almira sa binata at natuwa rin sa sinabi ng asawa na mami na siya ni Oscar. Nakangiting tinapik ni Samuel ang balikat ng binata. Tinanguan niya ang asawa na mauna na sa loob at igagawa ng maiinom ang binata. Inakay na rin niya ito papasok sa loob. Muling nahiya si Oscar at mukhang nahimasmasa nang makapasok na sa loob ng malaking bahay. Sir, thank you po. Pasensya na talaga sa inasta ko ngayon. Matama na pinagmasdan ni Samuel ang binata. Mukhang hindi na ito maglalabas ng saloobin, kaya may naisip siyang ibang paraan. Halika, gusto ko ring uminom ngayong gabi at walang opisina bukas. Hindi na tumanggi si Oscar at sumunod sa Ginoo. Nagpunta sila sa minibar nito at nakumpletong mamahaling alak ang naroon. Sinundan ni Almira ang dalawa kasunod ng katulong na may dalang mainit na sabaw para kay Oscar. Nang nasa tapat na ng pinto ay tumigil na muna siya at nakinig sa pag-uusap ng dalawa. Mula ngayon ay daddy nang itawag mo sa akin, okay? Ani Samuel at tinaas ang baso upang makipag-toast sa binata. Napataas ang kilay ni Almira sa narinig. Ang bilis namang malasing yata ng asawa niya at nang aangkin na ng anak. Hindi pa nga niya na ipapakilala ang anak nila kay Oscar para maging manugang. Salamat po sa pagturing sa akin na parang anak. Kung papipiliin lang ako ng mga magulang ay kayo kaagad ang pipiliin ko. Kung natuturuan din siya ng puso'y anak ninyong ititibok nito upang maging kapamilya ko kayo. Pero malabong mangyari dahil kasal na kami ng babaeng mahal ko. Naging honest na siya sa Ginoo at ayaw niyang umasang mga to. Biglang nalungkot si Almira sa narinig. Gustong-gusto pa naman niyang binata para sa anak at sigurado siyang mabait ito. Responsable at mapagmahal. What? Mag-asawa na kayo? Kailan pa kayo nagpakasal at bakit hindi ko alam? Gulat na magkasunod na tanong ni Samuel. Kamuntik na malaglag ang panga ni Almira dahil sa exaggerated na tanong ng asawa. Kung makareact naman ay parang itong ama ng babaeng inasawa ni Oscar. Pumasok na siya sa loob at baka kung saan pa mapunta ang pag-uusap ng dalawa. Nagulat niya si Oscar sa naging reaksyon ng Ginoo kaya hindi nakasagot agad. Mabuti na lang at dumating ang asawa nito at gusto ring samahan sila sa pag-inom. Pumalatak si Samuel sa isipan. Bukas na niya uusigin ng anak at alam niyang kasama ito ni Ken ngayon pero nagtataka siya kung ano ang ikinalulungkot ngayon ng binata. Mabilis na tinagay ni Almira ang asawa at si Oscar. Mukha kasing pareho ng broken-hearted. Siya ay konti lang ang iinumin at ayaw ni Samuel na malasing siya. Nag-away ba kayo ng asawa mo, iho? Hindi na nakatiis na tanong niya sa binata. Masama lang pong loob ko at parang ikinakahiya niya akong ipakilala sa pamilya niya. Parang batang sumbong ni Oscar sa ginang. Naibuga ni Samuel ang laman ng bibig dahil sa hinaing ni Oscar. Ang akala pa naman niya ay may third party nang nangyari. Bigla siyang nakonsensya at naawa sa binata. Gusto niyang sabihin na nagkamali ito ng iniisip, pero baka lalo pang magkaroon ng gulo sa pagitan ng dalawa kapag pinangunahan niyang anak. Ayos ka lang ba, honey? Hinaplos-haplos niyang likod ng asawa at napaubo ito. Mabilis na kinuha ni Samuel ang baso na may laman para inumin sana, ngunit mas mabilis ang kamay ni Oscar. Mukhang wala nitong balak mamigay ng alak at sunod-sunod nang tumagay.